Sige, mulingi tag mga napulo kabuk ino nato. Happy New Year. 1, 2, 3, 4, 5. Lord, ang makanapulo, Lord. Napulo pod kapilo ang imong pagpanalangin. Hallelujah. Amen. Sige, manglingkod ang tanan. Happy New Year to everyone. I'm so glad you are here today. Salamat sa Ginoo. Para sa taga-syudad sa Panabo, we plan to temporarily cut off our live presentation sa ato ang ginabuhat dinhi beginning next Sunday. So wala na tayo live next Sunday. Pero ang tanan natong buhaton diri recorded siya. Ato na siyang taguan, ato na siyang ibutang sa atong YouTube nga page. Mao na nga kung gusto ta og replay, gusto ta maminaw pagbalik ani mga mensahe, kinahanglan nakarehistro ka sa ato ang page sa PCCC. Amen? Kung sabot ipasabot, mag-subscribe ka, no? Para makabalik ka og paminaw. You know what? Daghan kay mga words si Lord nga nindot kay paminawon. Bisan ako mismo nga mo'y ga-share, mobalik og paminaw, iko hala, nindot ta di ani nga word, no? Ana. So I would like to encourage everyone to always be a student, labi na sa panahon sa ato ang powerhouse meeting. Kada Miyerkules sa gabi, magsugod ng alas 7. Alas 6 pa lang, posisyon na ka, mag-pray na kadaan, Lord, speak to me. Equip me, Lord. Ana, para gamito ni God ang atong equipping materials during Wednesday. No? Mo na nga, kung naka-schedule sa Simbalay, anang Miyerkules, ibalhin naglaing adlaw. Para makagahin ka og panahon nga maminaw sa atong equipping. Now we are doing this all year round because our desire is to see everybody equipped. Kay mao man ay sugo sa Ginoo. And that's my job, to equip you. Mo na nga all year round kahimo tag-equipping nya ginabutang nato sa atong Miyerkules nga streaming. So kining Sunday nato nga streaming, karon ang last nato nga streaming live. So katong na sa mga balay-balay, blessed are you kay naapatay live sa karon. Makakita pa mo diha. Pero nganong purposely ato na siyang i-shut down beginning next Sunday? Because we want to invite all our Simbalay in this city of Panabo to come on Sundays. Why? Because what I have observed sa views na to, baka ng viewers bitaw na to sa atong online, sa atong live streaming, medyo dili siya inaanak kadaghan sa live. So akong nasabtan, nga daghan sa atong mga kaigsunan nga nasa online, wala na gyud nangusog nga mudungan sa atuwa og simba sugod alas 8 sa buntag. So usahay replay na lang sila, kung kanus-an na lang sila ganahan mo tan-aw. Mo na makita na ko ang viewers, mudaghan siya after 3 days, 4 days, 5 days, ana na. Meaning, pasadas na. Kung sa baraha pa, kanang replay na lang. Bahaw na. Kay wala na sila, wala na tong kani ay kainit nga mo participate gyud dungan sa atong panimbahon. So nawala na ang mga discipline. So, para nako ang akong interpretation ana, medyo niuga. No? Ang kasing-kasing diha sa Ginoo. Mao na nga i-cut down nato ang atong streaming kay gusto nato imbitaron ang tanan dinhi sa mintras naa pa ning kagawasan nato nga magtigom. Ang atong gobyerno nag-allow og 75% nga capacity sa atong gathering. Meaning, pwede ta makapasulod dinhi up to 400. Mao nang atong dasigo ng atong mga network to come again. Bring our families together. 8 o'clock mag-start ang atong panimbahon. No? Nga naman, aron mabalik ang atong discipline, mabalik ang kalayo, mintras open pa ang atong gathering. Pero pag abot sa panahon nga i-lockdown na sa disya, at least nagakalayo na ta nga mabalik sa atong mga simbalay. Ayha pa nato ibalik na pod ang atong online presentation. If ever, mubalik na usab ang lockdown. Nakuha na to? So, my desire as your pastor is really
for you to be on fire in the Lord. Kay wala ta kabalo, anytime Jesus will come. Anytime Jesus will come. Unya kung uga nga tong kasing-kasing, dili ta madala sa pagbalik mo niya sa Ginoo. That's why, akong tinguha, nga walay usa nato nga mabilin. Kung dili kitang tanan, mahinumduman sa Ginoo, inigbalik niya, unya dalon nga to sa iyang himaya, aron makiguban ta kaniya sa wala na'y katapusang panahon. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah. So, karong buntag, without further much ado, adto ta sa atong lesson. Kuha iglo ga medyo kay gaugong akong monitor siguro din eh. Okay? Okay ra diha? Unsa man ang ana-ana? Wala? Okay. Sige. Okay. So, this morning, from my heart, gusto na ko nga throughout this month, ako ang mag-share sa inyo ha. Because I want to see to it nga makuha nato ang mga butang nga atong gikinahanglan para ang double acceleration mahitabo sa atong kinabuhi. Amen? So, I have so many things in my heart that I want you to not only learn, but gusto na ko mahimo natong lifestyle of values aron dili ta makulangan, dili ta malangan sa atong pag-abante sa kinabuhi. No? By the way, welcome nato si atong pastora sa Vietnam nga niuli karon. Uban nato siya na nag-celebrate sa New Year. Okay? Pero nagplan siya mo balik pag-usab dito na po siya sa Cambodia mo adto. So, i-pray nato padayon, no? I-pray nato padayon ng atong missionary. Tungod kay dako pa kayong trabaho onon. Ya salamat Ate Bubot ha. Iya kong gisininaan karong adlaw. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo. So murag na porma kong tao karon kay gisininaan ko. So this time, ang atong pamalandungan pag-ayo, kini nga tema, it is time to break camp. It's time to break camp. Panahon na karon nga hipuso nato ang atong tulda unya mo abante ta mo nang break camp, no? Gikuha ta ni sa Deuteronomy chapter 1 verse 6. Akong explain unya kung sibot ipasabot ani. Deuteronomy chapter 1 verse 6. New Living Translation ang atong basahon. Ingon dinhi si Moses nagsultihan ingon niya, when we were at Mount Sinai, the Lord our God said to us, you have stayed at this mountain long enough. Verse 7, it's time to break camp and move on. So, muna itong title. It's time to break camp and move on. Go to the hill country of the Amorites and to all the neighboring regions, the Jordan Valley, the hill country, the western foothills, the Negev, the coastal plain. Go to the land of the Canaanites and to Lebanon and all the way to the great Euphrates River. Verse 8, look, I am giving all this land to you. Go in and occupy. For it is the land the Lord swore to give to your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, and to all their descendants. This is the word of the Lord. So ang atong team, ang atong uluhan sa atong isgutan karong buntag, makita na to sa verse 7. It's time to break camp and move on. Hallelujah. So, aning unang Domingo sa unang bulan sa tuig 2022, God
has given us an impression about double acceleration. Gitagaan ta sa Ginoo kanang impression ba nga duna siya doble nga pagbulhot nga buhaton sa atong kinabuhi o pinaagi usab sa atong kinabuhi. So ginalantaw sa Ginoo karon, una, ang imong kaugalingon, ikaduha, ang imong pamilya, ikatulo, ang imong buluhaton, ang imong ministry. Mao na ang gusto sa Ginoo nga pabulhuton siya, doble. Are you following? Hallelujah. This is not a new move of God, but this is a continuing move of God. Are you following? Dili ni siya bag-o nga lihok sa Ginoo. Kining double acceleration, doble nga pag-abante sa atong kinabuhi, dili ni siya bag-o nga lihok sa Ginoo. Kundi padayon ni nga lihok sa Ginoo nga nasugdan niya adtong niaging tuig. Amen? So, this is about what God desires to be accomplished to you and through you. So gusto ni God nga makaabante ang imong kinabuhi ug moabante pod ang imong buluhaton sa imong kinabuhi. So, paminaw pa kayo. The fact that we are still here, alive and kicking today, it means that God has more for us. Hinay ginakay nga amin da. Nagkisay na din nagtuo ka nga ang Ginoo is still in the business of doing bigger and greater things for you. Kaysa nagtuo nga dagko pa ang panalangin nga ibubo sa Ginoo. Kaysa nagtuo nga dako pa ang mga milagro nga lihokon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Lord, in the name of Jesus, katong nagtuo nga mudawat siya karong tuiga og doble nga milagro, doble nga panalangin, doble nga grasya, doble nga pabor. In Jesus' name, believe it and receive it. Amen. Now, what does God wants us? What does God wants to be different upon our lives as physician in this year 2022? Unsa man ang gusto sa Ginoo nga pinasahi nga gusto niyang mahitabo sa imong kinabuhi karong tuig 2022. Atong tanahon ang biyahe sa nasod sa Israel. Okay? Namatay idea na. Ng Israel, nahimo silang slave sa Egypt for 430 years. Okay? Nahimo silang slave sa Egypt for 440 years. Parting taasa na nga tuig that they were slaves. And now, ingon si God, I will set you free from slavery and I will bring you to the land that I prepared for you. Nakasabutan na, no? So, nagsugod og biyahe ang Israel. Ingon ang study, supposedly, 11 days lang, gikan sa Egypt, paingon sa Land of Promise, maabot na nila. Pero ang nahitabo, it takes 40 years. 40 years for the Israelite from Egypt, sa ilang journey, 40 years, una sila misagyad ngadto sa yutang saad. Nganong inana kalangan? Nganong wala sila musutoy sa ilang biyahe? Ngaunta, unsi raman di ay kaadlaw kung baklayon ang Egypt paingon sa Kanaan. What holds them? Unsay nakapugong sa ilaha? Nganong wala sila musutoy sa ilang biyahe? Nganong nalangan sila? Mao ni atutunan pag-ayo kay pareha nato, dunay word gihatag si God sa tuwa para karong tuiga. Pero kung di nato masabtan unsay ngay natong buhaton, mabara. Are you following? That's why let us look upon the nation of Israel today during their exodus from slavery going towards their promised land. God set them free in order, listen to this,
God set them free in order for the whole nation of Israel to continue their journey towards the promised land and never to stop anywhere. Gipahigawas ang Israelita sa Ginoo gikan sa pag-aulipon sa Egypt kay gusto ni God nga musutoy sila padulong adto sa Kanaan. Dili mohunong sa bisan asang lugar didto nga dili Kanaan. Para nimo ba? Para nato. Ang gusto ni God, muangat ang imong kinabuhi. Dili ka magpabilin ngadto sa arang-arang lang nga kahimtang. Okay? Gusto ni God nga musirit ka padulong ngadto sa iyang plano. Dili sa bisan asang lugar nga layo sa iyang katuyuan para sa imong kinabuhi. Are you following? Mao na nga ang nahitabo dinhi nga gusto ni God nga dili sila muundang bisan asang lugar dito kundi dito na gyud sila mopahaluna sa yutang saad. Pero pag abot nila sa border, listen to this. Pag abot sa Israel sa border gikan sa Jordan River, patabok na ngadto sa Kanaan, mihunong sila. Nagpurma sila ang kampo, and they began to settle themselves. They sit down and relax. Dito lang sila nihunong sa boundary. Wala sila kasulod pa sa yutang saad. That's why Moses said to them, "The Lord our God said to us, you have stayed on this mountain too long." Nakuha ninyo? Kaya Israel, dapat ilang destino paingon sa Kanaan. Pero pag abot nila sa boundary, nihunong sila. Nagbutang sila sa ilang mga tent, sa ilang mga kampo. Unya na paurayan na lang sila, nagpaypay-paypa na lang, lingkod-lingkod na lang. Kay gusto na lang sila magtulog-tulog, maglingkod-lingkod. Unya, wala pa sila kasulod sa yutang saad. Mao to may barog si Moses. Ang Ginoo nag-ingon sa tuwa ngan dugay na ta nga gapauraray aning bukira. Mao to ingon si Moses, it's time to break camp and move on. Look, ingon ni Moses, ingon si God, I am giving you all this land to you. Go in and occupy it. So dini, nagtuo ko that this is the very same word nga gusto ni God atong madawatan karong adlaw for us to experience the double acceleration of what God is about to do in your life and through your life. Amen? So, mag-learn ta together unsa ang proseso sa paglihok sa Ginoo sa kinabuhi sa nasod sa Israel. Aron ang ilang sayop dili mabalik sa ato. Kay makakuha tag ideya unsay nakalangan sa ilaha, unya dili na makalangan sa atoa. Kung kini atong mahimo sa atong kinabuhi. Amen? So gamit nato ron ang nasod sa Israel sa dang gabiyahe sila. Nganong dili tulin ang ilang biyahe paingon sa isaad sa Ginoo. Nganong nalangan sila. So many things I want to tell you today. So, paminaw pag-ayuhan eh. The first move of God does not start in a new year. The first move of God do not start when we listen to a preaching. The fresh move of God start when you hear and receive what God is telling you to do. Nakuha na to? Ang pinasahi nga lihok sa Ginoo dili na magsugod sa New Year. Nga ubang tao magpalihi ta para i-bless ta sa Ginoo. Palitaan na ka ng mga lingin-lingin. Kay para mo dato tayo, bless na sige. Dili magsugod diha ang pagpanalangin sa Ginoo. Ang pinasahing nga lihok sa Ginoo, dili magsugod sa New Year. Dili po na siya magsugod sa imong kinabuhi kung makadungog kag mga wali. Kay daghan naman kay kag nadunggang wali. Di ba?
Kano sa magsugod ang pinasahi nga lihok sa Ginoo sa imong kinabuhi? When you hear something from God and you do it. Are you following? Mao na siyang kalahian. Nganong ang ubang Kristiyano nag-abanti man, ang uban ni ungot. Kay naay Kristiyano nga nakaabanti, kay ilang sikreto, nakadawat sila og pulong sa Ginoo, ilang giaksyonan. Hello? Muna, mao day pastor nga niungot ko, nagpabilin ko, dugay naman ni pastor, oy, inani ramang gihapon ako kinabuhi, na matikdan ako, wala ni saka, ni us-us noon. Imbis nagkadugay kong Kristiyano, wala ga saka, ni us-us ang akong kinabuhi. You know what? It is because maybe you have heard so many preaching, pero walay aksyon nga gibuhat nato sa mga wali nga nadawatan nato. That's why I want you to understand this. Na bisan usa kadaghan sa pagdasig o wali, imong madungog, kung wala kay aksyon buhaton, walay pag-abanti nga mahitabo sa atong kinabuhi. What I want to tell you is that the fresh move of God, ang pinasahi nga lihok sa Ginoo, magsugod na kung ikaw makadawat og mensahe gikan sa Ginoo, unya imong aksyonan. Amen? Amen. So unsay word ni God para sa ato? Unsay word ni God para sa ato karong adlaw? Let us break camp and move on. Na-picture ninyo, pag abot sa boundary sa Jordan o sa Kanaan, ang Israel mihunong, nagtaod sila sa ilang kampo. Naghigda-higda na lang sila, sitting pretty, nag-number 4 pa. Gusto sila maglingkod-lingkod na lang. Naa sila sa boundary. Kung sa ingon ni Moses, dugay na ta dire, dili ni maong lugar, gisaad sa Ginoo sa tuwa, mamangon ta! Hipusa ang kampo, abanti ta! Mo na ingon ni Moses. Amen? Hallelujah! That is what God wants us to be. Nga dili ta mohunong, bisan asang lugar, gawas sa Kanaan nga gisaad sa Ginoo para sa ato. Kung ang Ginoo nagsaad nato doble nga acceleration, dili ta muundang hangtod dili madoble ang atong pag-abanti. Amen. So God was not just talking to the nation of Israel about breaking the camp and moving on. But I believe God is also talking to us today to focus on what is ahead, the things that are still coming, because these things are more greater than what we have already received. Ang gusto ni God, why the Lord God tell Israel to break the camp and move on? Kay gusto ni God nga ilang lantahon unsa ka anindot kadtong gisaad sa Ginoo kumpara sa ilang sitwasyon nga naa karon. Tingali, pipila nato dinhi nakasinati tagnindot nga butang sa tuig 2021. Brad, ingnon ta ka, di pa na mao. Kaya ang plano ni God, doble ang para sa imo. Muna ayag hunong diha, ayag kakontinto ana, ayag kalipay ana. Yes, malipay tanay blessing. But we need, God wants us to focus our attention to what is ahead. Because what is ahead is really what matters. Because they are greater, they are bigger, and they are far more important than our past. Amen? Hallelujah. Listen to this. Listen to this. Life is too short to live ordinary. Think about that. Life is too short to live ordinary. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, mubo rin ni kayo. Unya, kontinto ra ka sa ordinaryo? Ayaw. Because the life that God has given us is a life
of meaningful experience with God. Pag moingon kag mulihok ang Ginoo sa atong kinabuhi, it's different. It's meaningful. It's awesome. It's wonderful. Unya, okay na sa imo hangin anang kinabuhi. Brad, sis, mubo ra kay ning atong kinabuhi sa kalibutan. Di ta maabot 300 ka tuig diri. Unya, musugot ra kag ordinaryo nga kinabuhi. Ngang saad sa Ginoo. Nindot man. Unya, okay ra ka sa ordinaryong matang sa kinabuhi? Listen, life is too short to live ordinary. That's why we need to break camp and move on. Kinahanglan mo abanti ta. Because kayang plano ni God sa unahan, sayang saad sa kanaan, mas dako, mas bongga kaysa atong karon. Apan kinahanglan, tutukan nato unsang nasa unahan. Kinahanglan mo abanti ta. Ayog sugot ngayon anak ra. Ayog hunong diha. Kay dili na mo isaad sa Ginoo para sa imo ha. Ang saad sa Ginoo doble. Amen. Amen. That's why life is too short. Do not live it ordinary. Mubo ra kay ni kinabuhi Ayog sugot nga ordinaryo lang ang kinabuhi nimo. Ayog sugot. Our God is always, and He is always at work, always redeeming what is lost, always wanting to bless us, always wanting to heal, to provide, to do bigger and greater things upon our lives. Hallelujah! God always wanting for us to receive more. Mga igsoon, ang Ginoo di mabankrupt, bisag kita tanan ipamilyonaryo niya. Dili mabangkaruti ang langit. Bisan pagkitang tanan, ipamilyonaryo niya. Dili mahutdan sa panalangin ng Ginoo. Ang gusto ni God, more and more and more of Him will be upon us. Maunang, ayaw sayangi, Brad. Sis, ayaw sayangi mo kinabuhi. Unyain anak ra ka. Ayaw. Gamay ra ning kinabuhi I-enjoy na to the max. Uban sa saad sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Listen to this. If today is just an ordinary day, we would not be here. Kung kining adlaw, ordinaryo lang siya, pareha gyapon sa una. Dili kinahanglan na ata diri. Kaya ordinaryo raman gyapon. But because you are still alive, even today, it is because God is still in the business of fulfilling His purposes for you and me. Now listen, Nixon. Si God ang naay purpose. And His purpose, ingon ang Bible, shall prevail above our plans. Kita, ingon ang Bible, daghan tag plano. Pero ang katuyuan sa Ginoo, mas mapatigayon. Labaw kay sa atong plano. Now, think about that. Si Lord na ay purpose, and He is determined to fulfill His purpose upon your life. God wanted to fulfill His purpose upon you and me. That's why, don't be stuck. Don't just settle for less. Don't be contented with your past victory, with your past blessing, with your past breakthroughs, because God has more for you. Kasi magunahuna ko ba? Kanami itong ginawali na ito, ang Ginoo dato. Tinuod yun. Dili siya simple ka dato lang. Tungod kay siya tag-iya sa tanan. Kunya siya nga tag-iya sa tanan, nga puno sa kadagaya,
naa siya plano para sa imo. Ang iyang plano para sa imo, dubli nga pagsutoy sa imong kinabuhi. Unya, desidido ang Ginoo, determinado siya, nga buhaton niya ang iyang tumong para sa imo. Kung gusto ka. That's why, ang word ni God, break the camp. Break the camp. Enter in. This land I have given to you. Now, sa tuwa, ang land na to, lahi. Oh. Tingali, naay uban na to, literal. Ang land nga gisaad sa Ginoo, nga i-possess nimo. Pero to many of us, tingali good health, tingali financial blessing. Ang gusto ni God, i-pour out sa atong kinabuhi. Doble. Kita tanan, sige ito ang word, doble. Shout it loud if you believe it. Again, if you believe it, shout it out. So I want you to understand that what matter is what is ahead. Kay diha ang saad sa Ginoo. Ang atong Dios, dili siya Dios sa kagahapon, dili pud lang siya Dios karon, Dios siya sa atong ugma. And what is ahead is more bigger and more greater. That's why what matters is what is ahead. It is bigger. It is greater. So let us break the camp and move on. Amen? So, unsay atong dapat masabtan para makabanti ta. Unya, masinati nato ang doble nga pagpanglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi o pinaagi usab sa atong kinabuhi. Number one, recognize that our acquaintances to what is familiar, to what is ordinary, becomes our resistance to change. Write it down, please. So unang dapat natong masabtan, ma-resolve sa atong kasing-kasing karon as we look forward for the beginning of 2022, ang saad ni God, doble nga pagpanglihok sa atong kinabuhi. So unsay dapat natong masabtan aron atong ang doble atong madawatan. Una, recognize that our acquaintances to what is familiar or ordinary becomes our resistance to change. Kana bang, kung sa ito ang pagkasulti, kana bitong maanad na ka unsay ganahan nimo, bisan ordinaryo siyang butanga. Pag ganahan na ka diha, kanang imong gana diha anang ordinaryong mga butang, maunay mo babag nga mahimo kang resistant sa kausaban nga gusto buhaton ni God sa imong kinabuhi. And you know what? Many people never receive the greater things because they love the good things. Daghang mga tao nga nung wa siya kadawat ug mga dagko pa nga mga butang gisaad ni God kay nakontento naman siya what is ordinary. Yung morning idea, we people of God, we need to recognize that our acquaintance to what is ordinary becomes our resistance to change. Listen to this. The reason why the nation of Israel resist God's leading during their journey towards the promised land, it is because their familiarity in Egypt. Usa sa hinungdan nga nung nalangan ang Israel sa pagsulod sa yutang saad sa Ginoo. Tungod kay nakontinto na sila sa ilang ordinaryong kinabuhi gikan pa dito sa Ehipto. Imagine na God, they were slaves for 430 years. Ang ilang mga bata, natiguang na lang, nangapo na lang sa tuhod, tuwag yapon sila, slave yapon sila. Unya katong slavery nga spirit, murabag nahimo na nilang culture. Nga na-enjoy na sila being slave. Gidawat na nila nga slave sila. Mao na siya ang worst kaayo nga mentality. Kana bitong musugot na lang ka nga pobre ka. Pobre may pastor kay akong lolo, pobre man, akong lula, pobre. Sa sides kong mama, looy kayo. Sides kong papa, looy kayo. Akong igsoon, pobre pod. Muna ako, pobre pod.
Muna siya ang pait kaayo nga utok sa usa ka tawo. Kanang musugot na lang tabang nga inaani ta. Pastor, di mo ko kabalo mag-drive, di sa ko kabalo mag-negosyo. Lingkod-lingkod na lang ko. Muna pait kay nga. That's what we call familiarity. Kanabitong giganahan na lang ta, unsay naanda na to sa kinabuhi. Kanabitong, nakontento na lang ta sa atong 5,000 nga income. Okay na lang ta, ana. Di ba na maingon sa Bible, Pastor, nga be contented? Yes. But, kanang word nga contented diha, para tudluan ta, nga dili ta maibog sa dili ato. Makontento ta, unsay blessing nga gipaabot ni God sa ato. Kaya lang, when it comes to blessing, unlimited ang promise ni God. Ang ingon sa Bible, no eye has seen, no ears had heard, no mind had comprehend concerning the things that God has prepared for us who love Him. Kita nga naigugma sa Ginoo, walay limit ang giandam sa Ginoo lang sa ato. Muna kung makontinto na lang ka to what is ordinary, kasayang sa kadagaya nga iya sa Ginoo nga gusto niya ibubo sa ato, pero kita dili ready. Why? Because we never break our camp. We never go in. We never come in. We are contented with those familiar things. Brad, sayang ang imong kinabuhi. Nga mahurot na lang na, unya galingkod-lingkod ra ka. Sayang, Brad. Sayang. Sayang imong kinabuhi. Unya inaana ra imong naabtan sa kinabuhi. So much of the opportunity in this life. Perting bagaa sa oportunidad, ani kinabuhi. Well, we need to find it. Amen? Unyang lamihan, kay saad manggod ni God. Saad ni God na double ang acceleration. It means, nga kung kita focus on the things that is ahead, one day, dalon ta sa Ginoo dito. Hallelujah! That's why, the reason why the Israelite resists God's leading during their journey going to the land of promise, it is because of their familiarity. Nahimo silang familiar. Mabito yung si Moses, we have stayed on this mountain too long. Dugay na takay dinhi. Likod-lingkod na taning bukira. Dili man mo isa sa Ginoo, kanaan man. Pero nganong nakontinto na taning bukira, nga dili man ni kanaan. Ang say point, ana, ayaw ka kontento, Brad, sis. Kung naama kay kadaugan ato ni agang tuig, napay mas dako, ana, muabutay pa siya. Kung nakadawat magagdaggo ato ni aging tuig, ayaw ka kontento diha, ayaw settle diha, ayaw paghimog kampo diha. Kay napay mas dako, abanti ta, kay napay mas dako sa unahan. Amen. So the Israelite people lived in Egypt for more than 400 years. It is very long years, very long time. So unsay resulta? Sa ilang grabe ka tuigan nagpuyo sa Egypt, they become familiar to what is ordinary. Ano nagigingon na ito mga kadugay sa atong mga kalisod, musugot na lang ta nga pobrita. Muninita mo sa Egypt, they became familiar to what is ordinary. All they want is to stay, relax, just maintain, and settle down. Mo nang meaning sa camp. Pag maghimo kag kampo, kay gusto niyo mo, establish na ka, lingkod-lingkod na lang, sitting pretty lang, pahayay, hulat-hulat na lang, silang ang adlaw, musahop na lang pod, sunod ugma mo, silang adlaw, musahop na lang pod, still, lingkod lang gyapon, nothing happens. Inaning netabo sa Israel. Mautong gingnan sila ni Moses, you stayed on this mountain too long. Nya unsay ako nasabtan ani nga idea that the longer we stay somewhere, the more we become comfortable. And the more we become comfortable, the more we become resistant to what the Lord is about to do. Muna ako nahibawan,
nga leksyon sa kinabuhi sa Israelita. Nahimo silang komportable. Tungod kay gastambay sila sa bukid. Nalingaw sila atong bukira. Unya, nakuntinto na lang sila. Unyang ilang pagkakuntinto sa pagstambay atong bukira, mo'y nagbabag nga di na sila kadungog sa bagong lihok sa Ginoo. Oh. Mabitaw kining mga gitawag nato dreamer. Dreamer bitaw kanang gadam-gadamgo babi sa gamata. Mo ni pinakagwapong damgo kanang gamata ka. Kay kanang natulog ka nagdamgo ka mawa man na inig mata nimo. Pero kung gadamgo ka nga gasiga imong mata, it means you are seeing, you are looking at the vision that God is giving you. And that vision has an appointed time. If you wait upon it, one day God will open a door for the fulfillment of that vision. Muna pag ang tao ganay dreamer, visionary siya, galantaw siya unsay naa sa unahan, gapangandoy siya unsa pa ang giandam ni God. Kana sila mga tawa nag-asinso. Pero kanang kontento na lang. 50 ka tuig, kamatis lang gyapon niyang baligya. 50 na katuig. Wala usay malingaw ka ni mga bata bisan wala sila buot. Unsa man gusto nimo nigdako nimo. I want to be a teacher. Maayo man na, mahimo ka teacher. Ang akong gihulat ba nga isulti sa mga bata, I want to be an owner of the school. Di ba mas dako? I want to be a businessman. O sa business nimo, kamatis. Why not dream? I want to be the owner of a mall. O, daghang baligya, na kamatis, na sibuyas, na Bombay, daghang baligya. Mas dako, di ba no? This is what the Bible wants us to receive. Nga dita, makomportable, sa bisan asang lugar, unya makontinto sa atong kahimtang, kayang direksyon ni God, Kanaan. Canaan is the land of promise. It is the land that flows with milk and honey. What does it mean? Prosperity and abundance. Victories. Battles. Success. Improvement. Muna siyang Canaan. Hallelujah. So, the longer we stay somewhere, the more we become comfortable. And the more we become comfortable, that makes us resistant to change. And this hinders our acceleration. Pag di na ta gusto na i-adjustment nga buhaton, kay kontento na lang ta sa atong kahimtang sa kinabuhi, mupugong na sa pag-abante nimo. Kabalo mo, ngano daghang mga tao wala ga-improve ang ilang level sa pagkinabuhi. Tungod kay sila mismo, kontento na lang diha. Pamilyar naman sila anagod. Sugot na lang sila ng inununan nga pirit. Tulo ka adlaw na. Ano bitaw? God wants us to dream for more. Why? Because what God has promised to us is more greater and more bigger than the things that we desire in our hearts. And the God that I believe is giving us more than we ask. Ana si God. Kabulo pa mo sa akong kinabuhi. Daghang kong nadawatan sa Ginoo nga wala ko gipangayo. Inaana si God. Dili lang ang imong gipangayo iyang ihatag. Labaw pa sa imong gipangayo ang iyang pwede ihatag. Kaya lang, we need to understand nga ang lihok sa Ginoo, ang bagong lihok sa Ginoo, di ni siya magsugod sa bagong tuig. Magsugod ni siya kung na kay nadungog sa Ginoo, aksyonan nimo. Amen? That's why breaking the camp involves a major change in our mindset and expectations.
Ana, para makabanti ta, nagkinahanglan kini og pag-usab sa atong utok. Kay kasagaran, sa daghang mga tao, ang iyang utok settled na. Ang iyang utok nagkampo na. Okay na siya diha, okay na siya diha. Kumusta ka, Brad? Okay. Okay nang wag ikay pamahaw? Dili ka okay. Ang okay, kanang galiyok ang Ginoo sa imo ha, miraculously, unya gigamit ka sa Ginoo para sa uban to experience their miracles as well. Amen? That's why breaking the camp involves a major change of mindset and expectation. Breaking camp is putting on a mindset of mobility. You get that? Breaking the camp means having the mindset of mobility. Ang pag-abanti sa kinabuhi, kinahanglan, huna-huna na ito ni, nga mo abanti ta. Amen. Kanabang, kung naamatay huna-hunaon kanunay, sa atong personal, sa atong pamilya, sa atong ministry, abantira yun. Mauna siyang breaking the camp. Mauna siyang kahulugan na. Let's break the camp and move on. Mauna siyang idea. Kinanglan mo na sa atong utok. Abantig yun. Usa sa mga tao nga ako makita address sa church, nga naiutok ngayon ani. Si Brian nga Baraban. Abantig yun. In the business side, no? Ang tawag nila kay makikita mo ko sa Facebook, hataw. Hataw ba? Kung sige ng hataw gani sa Binisaya. Ligis yun ka ng, yun bitaw? Nga idea. And no wonder, si Brian, makabot niya ang iyang mga dreams. Kay naa sa iyahang utok ka ng hataw bitaw. Kay kabalo siya, the more nga mo-focus siya sa unahan, Bray, ikaw siguro iwali ani, Bray, babunag, ikaw makawali ani ba? Okay, lifestyle man niya. Hataw ang tawag. Anay day sususan nagsudyo, no? Hataw po ni sila. Di ba? Unsay idea ng hataw? Kanang bulot. Di ba no? Bulhot. Muna siyang hataw. Pag kini mentalidad nato, ang hataw, walay limit ang maabtan nato. Amen? Kaya kung may word si Lord para sa atin ngayon, hataw na. Ayaw sig lingkod. Si Brian, tagsarin mo na makita maglingkod sa ilang balay. John Susan, tagsarin mo makita maglingkod sa balay. Para sa ila, ang lingkod, wala na. Pildi sila diya. Pag mulingkod sila o sa kaadlaw, pildi sila. Sobra na sad siguro kay ni Breno ang akong istorya, no? Sobra na. Inanang idea sa breaking the camp. We need to have a mind of mobility. Amen? Para maabot na to ang double nga acceleration. Amen? That's why, if there is one thing that we need to learn today, is to recognize that our acquaintance to what is familiar becomes our resistance to change. Pag makontento na ka diha, di na ka gusto nga na mausab. Pero ang visionary ng mga tao, people that are willing to improve, they like change. Amen? And this is what God have. Ang atong Diyos, ginausab niya pirmi ang dagan sa atong kinabuhi. Kay mas nahibalo siya, unsay maayo para sa ato. Amen? Tungod kay nakita sa Ginoo ang atong future, kita wa tay nakita diha. Ato lang makita unsay karon. Yung say mabuta na ta kung unsay karon. Masulawan na ta kay nakadaog ta, murag ni hayahay na gamay ito kinabuhi. Nasulawan na ta sa gagmayng kadaugan. Nga nakalimot na ta, nga napay mas dagko sa unahan.
ang Dios nga nakakita sa atong kaugmaon, kabalo siyag asa tadapit karon. Kabalo siyag unsa ta kalayo ikumpara sa iyang saad sa matang sa kinabuhi nga gusto sa Dios imong masinati. Mao nang gausab ang Ginoo sa dagan sa atong kinabuhi. Aron maabot nato ang iyang dakong plano para sa ato. Amen. Pero kung kontento na lang ta kung unsay naa, wala na, sirado na. Wala acceleration mahitabo diha. Muligid na lang ang mga tuig, maulang gihapon ka. Are you following? Dili gini pagdasig nga wali ba? Hagit gid ka ini nga wali ba? Kung doon na may mausab, kining atong, kinibitaw na diri, mausab gini siya. Kay hangto dili ni mausab, dili siya mo haom sa plano sa Ginoo, nothing will happen. Oh. Mag-enjoy man ka aning kinabuhi pero sa mga butang nga ordinary ra. Mag-enjoy man ka aning kinabuhi pero sa mga butang nga ordinaryo ra. That's why God wants us to experience more. Double acceleration. Amen? So, unsay unang ingon sa Ginoo? Atong iluhon, unsa tong atong mga giganahan na kontento na ta, kay pag standby na ta diha, mao na siya makababag sa kausaban nga gusto sa Ginoo lihokon sa atong kinabuhi. Ikaduha, count the costs of the changes you need to make. Unsay dapat totoo mahibawan ko tuiga para doble acceleration? You count the costs of the changes that we need to make. Igsoon, para makabanti ka, para makabanti ko, dapat na mausab. There should be changes para makabanti. Unya, pag mangayotag kausaban, kinahanglan ato ni siyang kwintahon. Kwintahon nato. Unsa ang bili sa mga kausaban nga kinahanglan natong maangkon sa kinabuhi. Atong basahon, Luke chapter 14. Luke chapter 14, magsugod ta sa verse 26. Si Jesus mismo nag-istorya dire. Ingon ni Jesus, if you want to be my disciple, you must, by comparison, hate everyone else, your father, your mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. Ingon si Jesus din in comparison. Siya, kung gusto ka mahimong tinuod na kung tinunan, nga akong bobuan sa dubling acceleration sa akong plano, kinanglan, kung ikumpara ba ang imong gugma sa uban, kasuko ra ni, kung ikumpara sa imong dapat gugma sa Ginoo. Buti pasabot ni Jesus diri. Ingon siya, kung naa makahigugmaon una, ako, sunod na sila. You are my true disciple. Kaya naman ang problema, daghang mga Kristiyano karon sunod-sunod sa Ginoo, pero dili tinuod nga disipulo. Kay mas daghang butang iyang gihigugma kaysa sa Ginoo. Gabasa ba tag Bible kada adlaw? Hinay kay amin Wala naman gabasa ning uban. Ilanan maguna nga love nato si God. Pagka-enjoy tagbasa sa Word of God. Ga-pray ba ta? Kada buntag. Gabi. Hinay pong amin, Wala na. Gayaw-yaw na lang na permi. Wala na ga-pray. Mailhan mo ang tao nga nahigugma sa Ginoo una sa tanan. Dili niya si piaton. Ang pagpakisulti sa Ginoo, inigbangon niya gikan sa igdaanan. Unahon niya si Lord. Lord, salamat kay Lord. 2022 na Lord. Hallelujah. Kalamian ang kinabuhi. Salamat kay Lord. Ano bitaw? Muna ilanan nga love niya si Lord. Unya, naa siya sa matag buluhaton. Ilanan na siya. Ang kinitawan na love yun niya si God. Ngano? Gibiyaan ko niyang uban niyang trabaho para unahon ang buluhaton sa Ginoo.
Oh. Pero ang uban, wala. Sige lang overtime. Sige lang overtime. Kaya una-una niya, pag di ko mag-overtime, pag di ko muhataw maayon, pag di ko maningkamot dire, wala ko'y kaunon. Brad, kalimot ka nga Ginoo, pwede mo gamit og uwak para padalaan tag burger? Oh. Mo gamit ang Ginoo bisan unsa. Basta ang atong pagsalig na sa iya. So yun ni Jesus, if you want to be my disciple, you must, by comparison, hate everyone else, your father, mother, wife, children, brothers and sisters. Yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. And if you do, carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. Yeah, verse 28, mo ni siyang idea. But don't begin until you count the cost. So if you desire to become a true disciple of the Lord, ingon siya, do not begin until you count the cost. Oh. Ingon niya din gusto ka mahimong tinuod nga tinunan? Kwintaha sa ang bilihan ni. Una ni mo sugdan. For who, verse 28, for who would begin construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? So construction ang igamit diri, no? Si Chris na po ang maka-explain ani ba? Si Chris. Construction man. Pero yung idea din isa, para mahimo ka tinuod nga tinunan, kwintaha sa ang bili. Kay mura ba kung naghimo kag balay? Kunya di mo kwintahon daan, pundasyon ra. Kunya ang katawanan, diri ingon niya sa verse 29. If you cannot finish what you started, ingon niya sa 29, otherwise you might complete only the foundation before running out of money, and then everyone would laugh at you. Kung sa ingon ni Jesus, kung gusto ka mahimong akong tinuod na tinunan para bubuan ako sa tanan, kwintaha pag-ayo. Ang bili sa pagsunod nimo kanako, kwintaha pag-ayo. Kay kung dili nimo kwintahon, daan, mura kag tawo nga nagtukod og building, pundasyon ray nahimo. May lang sa sugod, taud-taud na wala na. May lang sa dagang Christian, may lang sa sugod, init kayo. Pero pagligid sa mga adlaw, labi nagbugat na ang discipleship, moangal na. Yang may tabo, katawan sa nakakita saya. Uy, sa una sa PCCC man mag-una giniglingkod ba? Sigit-sigit, hallelujah, hallelujah. Unya karon uy, naluya naman. Mo ni buti pasabot ni Jesus din Pero kung gusto ka, mahimo kang tinuod nga tinunan nga bubuan sa Dios sa walay limit nga gahom ug kadagaya sa kinabuhi. Doubling acceleration. You need to count the costs. Kay di pwede din nato humanon. Pag maghimo kag building, di pwede maghimo-himo lang ka, sugod-sugod lang. Nya dili humanon. Humanon gyud. Kay kung di mahuman katawan ta sa uban. Nya unsay akong nasabtan ani pagkasulti ni Jesus. Kay kini strong mga kaini nga word. Para na ako, gabasa ko ba? Hala ka no? Grabe oy. Una ka mahimong tinuod nga disciple, dapat kwintahon sa nimo. Kay tingalig, pag-abot sa adlaw, gayaga-yaga lang ka. Nga mura kag nagsunod sa Ginoo, pero wa gyud ay. These are strong words from the Lord Jesus Christ. But it was intended not to discourage, but rather to prepare us. Are you following? Pag hard gani ang word, dili na para i-discourage ka, kundi para ma-prepare ka. Amen? And those people who has dreams, they really like strong words to prepare them for the worst. Sa kinabuhi mga nato mga igsuon, dili ni siya hayahay kanunay. Suri kaya sultihan na mo kay si Jesus, ingon siya, diris kalibutan, daghang tagkalisdanan. Siya mismo gaingon. Dili hayahay kinabuhi. Dili tungkol kay Christian na ka, libre na ka, wala na kay problema, wala na kay pagsulay, dili. Mas mudaghan noon. Ngano? Niya matas kalibutan. Ang kalibutan,
dili ganahan sa ato. Pag nakas trabahoan, nga pray ka before magsugod kag trabaho. Kantsawan ka sa imong kaubang trabante. Kadi sila ganahan sa imuha. Oh. Pag na sila istoryahanay, di ka nila i-welcome. Kay para sa ilaha, babagmang ka. Magplano sila mag-inom, unya ikaw dili. So babag ka sa ilaha. Di sila mag-enjoy sa imuha. Yak, kan mo na ka ng KJ. Walang term, no? Hindi, ang kalibutan di ganan sa imuha. Munang feeling ni mo, murag daghan ang pagsulay. Murag medyo strong ang kalibutan, batok sa ato. But it's not. It is just preparing us for the better. Why? Because God is calling us to a different kind of life. Not a worldly life, but a godly life. Oh. Ya, para may mo tang godly, ginaalaw ni God usahay ang process sa atong kinabuhi. Even ang mga wali ni Jesus, kung naakadiri sa panahon na sa una siya gawali, muwali ko siya, mga bitin ka mo. Ano ko diyang wali? Oh. Mura mong pansyon. Oh, puti lang sa gawas, pero sila lalong baho kayo. Ano mo na yung wali? So kung naaka dito, oh, pawira po ng uli. Ano bitaw? Pero dili na para mo diskurahin nato. Para mo andam sa ato. Amen? Amen? Kay mas bugat ang imong madunggan sa kalibutan. Kay panghimaraot man ta dito. Diri, ginapik-pik ta. Banti na. Banti na. Amen. Naba ko yung kaistorya? Hapit na unta ko na human? So, why Jesus wanted us to count the cost? Sa din nag-ingon si Jesus, verse 29, ingon siya, otherwise, you might complete only the foundation before running out of money, and then everyone would laugh at you. Jesus was actually saying that when you count the costs, you will build successfully. If you count the cost, you can build your dreams successfully. So why counting the cost is very important? Because if we do not count the cost, what will happen is the enemy of our soul, which is Satan, will keep us as a shallow Christian and can never become a true disciple of Jesus. Kung di nato ihapon pag-ayo ang bili sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi, di nato kintahon pag-ayo, unsa ka importante ang pag-alagad sa Ginoo, mahimutang sa lingkapaw lang ang Kristiyano, lutaw-lutaw lang ba? Kanos alang ganahan. Ano bitaw? Pag inaana ta, dili ta mahimong tinuod nga disciple. Oh. Anang mahitabo? Kunya katawan ta sa demonyo, mingon siya, oh, poor boy. Ana siya, looy po na ning bataan ni. Nagsugod man ni nga Kristohanon, karon, uy, naunsa naman ni. So, mukatawa siya. Just like a person building a structure, kunya pundasyon lang nahimo niya, nagsugod ra siya. Wala siya nakapadayon. Kaya, ito ang sabi ni Jesus sa verse 29. Everyone would laugh at you. Ang mga tao na kaila sa ato, mukatawa ra sila. I don't know with you, pero di ko gusto nga katawaan ko sa mga tao. Unya mo ingon sila, oh, kanas Pastor Ding, mayroon nag-istorya. No. I want to be a testimony to other people. I want others to see what the Lord has been doing in me. I want people to realize that I am a child of God. Amen? Amen? Muna nga, di ko musugot, nga may lang ko sa sugod. Mas musamot ang akong kainit sa pagdutdot sa Ginoo. Kay kabalo ko, nga mas dako ang naa sa unahan nga giandam sa Dios para kanako. Amen? Listen to this. Jesus never called us to be a fan, but to be a follower. What's the difference between a fan and a follower? A fan, kanang fans ba? Fans. Tipakpak lang.
Hi Jesus! Hi Jesus! Ano lang ba? God is not calling us to be a fan, but to be a follower. What's the difference? A fan is defined as an enthusiastic admirer. Muna siyang fan. Kanang dasig kay iba nga, tagahanga. Hey, hey. Tagahanga lang siya. Fans ang tawag ana. He likes the team, but not part of the team. Ganahan kay siya sa team, pero di siya apil. Fan ramang good siya. He can wear the jersey and have the thorough knowledge about the game and the lives of the players involved, but still not part of the team. Kay fan raman. Bisan pagkabalo siya sa basketball, kaila siya sa mga player, isulog pa niyang jersey ni Stephen Curry, number 30. Bisan pag-anaon niya, pero dili gyapon siya appeal sa team. Kay fans naman siya. And one of the feelings of being a fan is that he thinks that he is a follower. But the truth is not. Just a fan. Feeling lang. Daghang mga fans, ng feeling nila, followers sila. Dili, fans lang. Sa life ni Jesus, daghan siya fans. Gamay ra ang follower. So, si kalahian sa follower o sa fans. Ang fans are attracted by what someone has done. But a follower are attracted by who someone is. Ang fan, attracted sila kung unsa gibuhat sa ilahang idol. Pero ang follower, attracted sila kung kinsa ang ilang idol. Mao na ang disciple, dusira sila kabuk, gadut-dut yun sila sa Ginoo. Kay follower man sila. Pero ang fans, ang multitude, muadto lang ka Jesus for a miracle. Pakaunon sila, libre man og kaon ng krusada ni Jesus sa una. So naa sila sa krusada. Dili tungod kay gusto sila kan Jesus. Ang ilang giapas ang milagro ni Jesus. Di ba na yung mga inaanang mga tao? Muduol sa Ginoo tungod lang sa milagro? Lord, i-bless ko, Lord, para magdasig ko, Lord. Dili, bali na, brad. Pagdasig para i-bless ka. Pero kung ano mga pastor, i-bless man ko, bisag di ko dasig. Sultihan ta ka. Kung magdasig pa ka, dubli ang ihatag sa Ginoo sa imo. Kusgag pakpak basta si Lord. Fans are coming to Jesus because of what Jesus can do for them. That's why the Lord carefully explained the description of the cost of discipleship in Luke 14 verse 33. Ako basahon. Luke 14:33. Ingon siya din, so you cannot become my disciple without giving up. Now, underline the word without giving up everything you own. Sa other translation, nagamit siya og word renounce. Renounce. Instead of giving up, renounce. Murabag, nag-ingon siya ba sa lain translation, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. The word renunciation or renounce, kining a word means releasing. Antayin, kanang buhian ka sa gapos ba? Ang renouncing means, buhian ka sa paggagapos sa mga butang nga ordinary. Buhian ka sa nakagapos nimo nga ordinaryong mga butang. To anything that holds you or anything that may hinder your acceleration. Maybe doubt, disobedience, maybe laziness. So that these things cannot control you and me. So muna yung ni Jesus, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. So ang word renounce, kanang buhian ka ba sa attachment nato
sa mga butang nga ordinaryo. So kung dili ta makagawas sa pagkagapos sa mga butang nga ordinaryo, dili ka bante ang atong kinabuhi. Are you following? Are you following? Muna gusto ni Jesus masabtan nato, madiskubrihan nato. Katingali, kung doon na may mga ordinaryong butang nga nagapos nato, kinala makagawas ta na. Otherwise, malangan ang dubling acceleration sa atong kinabuhi. So muna buti pasabot ni Jesus. Hallelujah. So when we count the cost, we face the fears and prepare ourselves for them. Kung atong kwintahon ang bili sa pag-alagad sa Ginoo, sama ang atubang nato ang mga butang nga atong gikahadlukan sa kinabuhi. Unya kung atubang nato ang atong gikahadlukan, makita nato ang ilang kahimtang, mao ni mag-andam sa ato para sa mas dagko nga mga butang diha sa unahan. So sa ingon sa ikaduha, we need to count the costs of the changes that we need to make. Atong kwintahon pag-ayo, unsa mga kausaban nga kinahanglan atong madakpan aron mo improve na ang atong kinabuhi ug di ta malangan. Amen? Ikatulo, this could be the last, this Sunday. Pero sa mga umabot nga Sunday na apay daghan. So ikatulo, embrace the opportunity to depend on God. Embrace the opportunity to depend on God. Asa na ito nakuha ni? Ang idea ay nani, din na ako mabasa. But when the Israelite came to the boundary, the river of Jordan, no? Inikross nila, pahingon na sa Kanaan. Pero nagkampo sila dito, kilid sa river sa Jordan. Ang ilang gihimo, nagpadala silang spy, 12 ka buok, dito sa Kanaan. Usa si Caleb si Joshua sa 12 nga mga spies nga gipadala, no? So ang gihimo sa 12 ka spy is to investigate and examine the land that God promised to them. So 12 ka spy. Unya pagbalik sa 12 ka spy, after several days, majority of the spy, to be exact, 10 of them, 10 of the 12 spies only see the big opposition. Ang nakita sa 12 ka spy, kadtong dako kayo nga babag sa saad sa Ginoo para sa ilaha. Unsa man? There were giants in the land. Muna ingon sa 10 spies. There were giants. And those giants lived in fortified city. Kana bang kinural? Kinural, lingon kay kural sa ilang syudad. Nga di gyud masudlan. Giants ang nakita sa 10 spies. There were giants, and those giants live in fortified cities. Those giants are everywhere. Ingon siya, gakatag dito. Ang mga tao dito, higanti. Ana siya, sumutoy nakita sa 10 ka spy. But only 2 see the bigger opportunity. The 10 spies see the bigger opposition. But the 2 spies, Caleb and Joshua, see a bigger opportunity. Opposition, opportunity. Kabalo mo, una ta mo abot sa dagkong oportunidad. Labi nagduol na ta kaayo sa dagkong oportunidad, magkadagko ang oposisyon. Ana na siya. Muna pag gaatubang kag dagkong higanti sa mga hagit sa kinabuhi, it means you are closer to your opportunity. Ang naitabo lang din kaya ang 12 spies gipadala, majority of them ang nakita negative. Duha lang ang nakakita og positive. Usay sa kinabuhi na ana siya. Ma-overwhelm ta, madiskurahi ta, kayo sayang atong panlantaw na ara diri kutob. Makalimta nato unsa o kinsa ang naa sa luyo sa mga panghitabo. And He is God who loves us so much, who wants us to win in any battle. Mao na nga, diri,
nakita na to, that every step throughout their journey at the nation of Israel was about relying and depending on God. But majority did not see an opportunity to rely on God. They saw it was a difficult, it was hard, it was so dangerous, and they campaign others to withdraw. Mo itong gihimo sa 12, sa 12 ka buok spies, sa napulo ka spies. So, ingon sila, dili tapoy dito, mura ratag apan-apan, higante ang mga tao dito, mangulit ta sa atong agi. Mo ito ilang ingon. Kaya ingon nila, lisod dito. Ang ilang nakita is the opposition. They never see the opportunity. So what happened? Dili lang sila ang nag-withdraw. Gidasig nila ang ubang tao. Nga di ita mo abanti. Atras na. And you know what? As a result, it caused the majority of the Israel people died in the desert before they enter into the land of promise. Kutob suwa mo tuo, patay sa disyerto. Listen to this. Kami na pagaya. Just like the nation of Israel going to the promised land, we also today, as we start the year 2022, we also somehow will face all the same things that those people faced as we follow God. Sama sa Israel, kung kita desidido mo follow sa Ginoo, gikwinta na nato ang ang pagpangalagad sa Ginoo, desidido kita musunod sa Ginoo, what will happen is that the same gyapon na atay posibleng higanti masugatan sa kinabuhi. Ana na siya. Musugutag sa dili, nagitay ato bangon nga asdangon sa kinabuhi. Una na to makabuot ang saad sa Ginoo alang kanto. Yes, we know that as we advance in the kingdom of God, challenges are real. Tinuod yun ang dagang hagit. We never deny the reality of challenges, but we depend on the reality of God. Amen? We never deny the challenges, but we depend on God. Amen? Inaning natabo sa duha ka spies, si Joshua si Caleb. Nakita po nila ang giant. Pero tungod kay nagsalig sila sa Ginoo, ingon si Joshua si Caleb, let us go at once. Ingon si Caleb, adtong dayon nato. Kay gisaad sa Ginoo nga yuta that close will be Canaan. Yes, there are giants, but God is greater than them. God will give the place for us because it is what He promised for us to have. Pagsaad gani sa Ginoo, bisag magbabag ang higante, dili na makapugong nimo. So, the issue is not the matter of seeing the challenges, but it is the matter of seeing God in the midst of challenges. We may see giants of opposition, giants of limitations, or maybe giants of persecution. But God is bigger than the giants. God is greater than any opposition. Igsoon, unsay gusto ni God masabtan nato karong buntag? Dako iyang plano para sa ato. Karong tuig 2022. We have this impression nga si Lord dubli ang iyang buhaton. Kaya lang, kinahanglan masabtan nato unsay atong kinahanglan nga balonon pag-abanti nato sa atong kaugmaon. Una, kinahanglan tan-aw nato unsa ang mga butang nga ordinaryo bitaw nga nagapo sa ato. Kay tingali giganahan na ta diha. Kay pagganahan naman gutaan ang ordinaryo, dili na ta gusto mo abanti sa unahan. Kay feeling na to okay naman ta. I will say it again.
This life is too short. Don't live it ordinary. Atong kinabuhi, bobo ra ni. Ayog sugot nga permanente lang ka. Musugot na ka ang temporary, himo na nimong permanente. Ayog sugot ana. Because God has more. God has bigger. He has a bigger plan. Ikaduha, ihapon na to ang cost, ihapon, kwintahon na to pa kayo. Kabalo mo igsoon. Ang tawag sa Ginoo, gi-offer sa ato atanan libre. Ang ato lang buhaton, musalig sa Ginoo. And He will do the rest according to what He promised. Kaya ang Diyos manggod nga nagsaad sa ato og kapahulayan. Ang Diyos nga nagsaad kanato og kalambuan. Ang Diyos nga nagsaad kanato og kalampusan. Matinud-anon nga magbuhat niini para kanato. Kay dako ang iyang tumong para sa ato. Labaw kay sa atong plano para sa ato. We need to understand that. Muna ikatulo, dapat bisan ga atubang tag mga hagit sa kinabuhi. Ayaw kalimot kang atong Dios mas dako. Yes, we never deny the giants, but we depend on God. Kung tanang mo sa pastor, wala kay mga giants nga tubang, daghan. Mas dagko sa inyong giants kaysa inyong giants. Mas dako ko ginatubang. Pagabot sa pandemic, igo na to napataod ning 2 million worth sa atong air conditioning. 2 million ni siya mga igsoon. Kani nga air conditioning ba? Di na to mapaandar. Tungod sa pandemic. Pag humagtaod ani, nag-lockdown. Nya kulang patag 1 million. Kay 1 million naman atong gideposit. Kay nisugot man ang tag-iya ani nga katunga akong i-deposit, ang katunga i-installment ako for a year. So pag lockdown, igsoon, sira ang church. Wala na mo diri, wala na tayo nagkita, online na lang. Si Kugwali dito, dasig sa inyo. But at the back of my mind, doon ako'y 1 million nga bayaran para sa atong air conditioning. Dako kay nga higante, but I depend on God. You know what? After a year, nabayaran tanan, wala tay piso nga utang. Anak kadako ang atong Ginoo. Mas dako siya kaysa imong problema. Mas dako siya sa pagsulay nga niabot sa imuha. Mas dako ang atong Ginoo. Kakon kamauta mo salig sa Ginoo. Sa bisan unsang kahimtang sa atong kinabuhi, dili gyud ta pakyason sa Dios. Pamatud-an sa Ginoo nga espesyal ka kalabot sa iyang plano. Amen? Inay mo katapad, lakasan ni mo, oy. Lakas kay ka sa Ginoo. Amen? Amen?